Okay, ito na nga, no? Nagsalita na itong governor ng Cebu na sobrang dismayado po. Bilyones po ang budget ng flood control dyan sa Cebu. Pero tingnan nyo gaano ka baha ang Cebu. Kaya itong si Pam Baricuatro ay sobrang galit na at sobrang dismayado dito sa flood control ng Cebu. Di ba kayo makonsensya dyan, mga politiko? Kayong mga corrupt sa mga flood control na yan. At heto pa, ipapakita ko sa inyo itong video ng isang vlogger na itong si Mikay Ortiz. Ipinakita niya ang kanyang bahay at ang kanyang mga kapitbahay kung gaano po ka-damage ang kanilang lugar, no? At sa pangalawang video, mismo itong si Pam, Governor Pam of Cebu ay nagpa-interview dito kay Karen Davila. Okay? Pakinggan natin 'yan at magre-react tayo lahat diyan, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito, ha, para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time dito sa Don Mar TV, mag-subscribe ka na. Kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? Updated ka pa sa ating mga balita. Okay, so without further ado, atin pong panoorin itong vlogger na si Mikay Ortiz. Kung ano na ang sitwasyon sa Cebu. Okay? Talagang tutulo ang luha mo sa grabe na sinapit nila dyan sa bagyo na yan. And this is all because of the negligence of their government officials. Dahil dyan sa mga kurakot sa flood control, tayong mamamayang Pilipino po ang nagsasuffer. Hindi po sila. Sila lang po ay mga nangolimbat ng pera ng taong bayan. Eto, panoorin natin. Kawawa talaga, guys. Grabe lagi ang baha. Ang among creek ni Awas. Umapaw yung creek namin. Umapaw na yung creek nila, ha? Tingnan nyo naman yan, guys, oh. Tingnan nyo. Ha? Merong party dyan na lugar na lampas talaga sa ulo ng tao. Inabot hanggang second floor yung tubig. Grabe, wala. Inabot hanggang second floor ang tubig. Meaning to say, yung mga gamit sa first floor, ubos. Yung mga washing machine nga, nasira. Yung mga motor nasira. Yung mga sasakyan nasira. Masakit yun. Especially, sa tingin ko dito, ha, yung mga kapitbahay, merong mga baguhang mga pamilya na masakit ito sa taong bayan, ha, na umutang kayo ng sasakyan. Kasi wala namang cash ngayon na sasakyan, uutangin mo yan, Tapos paano yan ngayon, no? Especially if wala kayong insurance. Yang sasakyan nyo, babayaran nyo yan monthly na sira na yung sasakyan nyo. Di ba? You might as well na ipaayos nyo ang sasakyan, ibenta mo na lang yan. Mahirap pa yan ibenta kasi kung malaman na galing yan sa baha. Di ba? So kawawa talaga, guys, kahit mga middle class at mga mayayaman na apektuhan na dito sa baha. Now, ito yung lesson learned natin. Iboboto pa ba natin yung mga buhaya ng mga gobyerno? Di ba? Hanggang maisalba. Hindi mo kayang magsalba ng kahit na ano. Kasi ang bilis ng tubig. As in, segundos lang talaga. Uubusin talaga. Oo naman mo, Diliboy. Masakyan nun. Lumutang na yung mga sasakyan, Kala dira creek mana dira. Ayun na yung creek. di ba? So, ipinakita ko lang yan, guys, para aware kayo, no? Na siguro merong mga parte ng mga lugar natin na hindi naapektuhan ng bagyong Tino. Pero pinakita ko dito yung mga naapektuhan talaga.
na ipa-feel ko sa taong bayan, vlogger ito ha, umiyak. Ipa-feel ko sa inyo na kailangan na talaga natin ng pagbabago. Sabi ko nga sa inyo itong baha na ito, hindi talaga ito masusolusyonan. Sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi yan. Hindi talaga yan maaayos yung baha na yan. Magbaha lang ng magbaha hanggat si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas. Wala. Ang sobrang bagal, wala po siyang si Bongbong Marcos ay wala po siyang nung tinatawag natin diyan yung urgency ba? Kulang siya sa urgency. Na alam niya na itong Pilipinas ay talagang binibisita ito ng bagyo taon-taon. Alam na natin yan 'di ba? Alam na natin yan na ang Pilipinas taon-taon binibisita tayo ng baha. Binibisita tayo ng hindi pala baha, bagyo. At kung walang aksyon ang gobyerno natin, ganyan po ang mangyayari. Hindi po tayo pinanganak kahapon. Alam na natin na ganyan po ang mga mangyayari taon-taon. Pero anong ginawa ng gobyernong ito? 'Di ba? That's my point. Kasi bakit dito mo talaga ka magtataka. Bakit yung panahon ni former President Duterte bumabaha pero humuhupa kaagad yung baha? Nawawala talaga yung baha. One reason is the corruption of flood control. 2022 nung yung umupo na yung presidente ng Bangag, easy na lang ng mga government officials na mangungurakot. Meron pong mga flood control projects pero sira-sira. Yon ang isa sa mga dahilan and cause na nagbaha. Instead na nagtatayo kayo ng flood control na tutulong sana ito sa baha, yun pa ang reason bakit nagbabaha. Kasi po, once masira ang isang flood control, ano na yan hindi na makokontrol ang baha. Talagang dadaloy na yan Mas lalalim pa yung baha. Kasi, I don't know what's the term, Kasi sa Bisaya, naanod ang flood control. Sa Tagalog niyan ay parang sige, mag-comment kayo anong naanod sa Tagalog. 'Yun ang dahilan kaya nagbaha. Okay? So pinakita ko ito para aware tayo This is what we voted for. Isa na ako dyan, guilty ako dyan Binoto natin yung bangag na yan 'di ba? Pwera na lang doon sa local government nyo. Kung binoto nyo itong mga government officials na ito dahil nakatanggap kayo ng pera, tapos ngayon babawiin nila yan sa korupsyon. Yan na po ang nangyari. Ang kalikasan na po ang nag-fact check ng kanilang mga project. 'Di ba? Nakakahiya. Now, once si Bongbong Marcos pa rin ang presidente, walang mananagot, walang makukulong na government official. Yan ang pinakamasakit. Pangalawa, si Marcos ay parang bao o parang turtle. Ang weak niya, sobrang hina niyang gumalaw. Walang ginawa. Postahan tayo. Kapag may bagyo na naman ulit, baha na naman yan. Alam mo na itong bansang ito, babaha talaga kapag merong bagyo. Wala kang ginawa. Baha pa rin. Wala siyang sense of urgency. What do we mean by sense of urgency? Kung si Duterte pa nga, magdeklara kaagad yun ng state of calamity, di ba? Wala siyang sense of urgency na bilisan nyo ang pagtayo
o i-correct nyo ang mga flood control. Wala siyang ganyan. Nabilis. Gawin nyo. Trabaho kayo. Wala. Investigate lang sila ng investigate sa nangulimbat na pera. Pero yung flood control napabayaan na. Hindi na nga binigyan ng budget eh. Ganyan po kabulok ang sistema ni Bongbong Marcos. Heto ngayon, dahil bulok ang sistema na yan, nagrereklamo na. Pakinggan natin itong interview ni Governor Pam Baricuatro by Karen Davila. Ito panoorin natin. Play. And joining us now is Cebu Governor Pamela Baricuatro. Governor Baricuatro, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Karen. Thank you for having me in your show. Nakakalungkot na umaga po ito. Can you please give us an update? What is the latest? What are the numbers, areas that are most affected? Grabe. Karen, it was by far the worst flash flood caused by a typhoon in the history of Cebu. As for the Cebu province, we have 39 casualties. 35 Meaning to say, hindi yan ganyan dati ha. Ngayon lang yan nangyari. Grabe ka, Bongbong Marcos. Record high ka. municipalities were affected by the flash floods. And we have 119,000 individuals evacuated all Okay. over the province. Oo. So, yung 39 po, saan po ulit yun, ma'am? Kasi 48 ang bilang po ngayon. Ito lang sa current sa ano lang to sa province. Kasi Oo, iba yung oo. count for the cities, yes. Oo. So, yan po yung 39, tapos basahin ko po, no? So, 15 sa Compostela, 8 sa Danao, 9 sa Mandaue, 7 sa Talisay, 9 mismo sa Cebu City. So, naging Yes, ma'am. 48 po siya, including Cebu City. Yes, current. Okay. All right. Sa ngayon po, ma'am, I know that the flood waters have subsided. Kamusta po ang kuryente, ang daanan, ang kabahayan? Wala pang kuryente and water supply. Pustahan tayo. Si Bongbong Marcos hindi pa nakapunta diyan. Mas nauna na naman si BP Sara. Pustahan tayo. Ay sa ibang municipalities. Although part of the city meron ng electricity. So yung mga grabe yung devastation sa properties, Karen. So, Actually, sa totoo lang let me clarify. Itong bagyong Tino, maraming tubig. Okay, maraming tubig. Pero hindi naman gaano kalakas yung hangin. Kagaya ng Yolanda, yung Odette, malakas talaga yung hangin doon. No? Eto, marami ng tubig. Kung tutuusin pa nga itong bagyong Tino, mahina lang ito na bagyo mahina lang ito. Pero look at what happened. Hindi ko sinabing mahina talaga. Mahina lang ito kumpara sa mga bagyong nagdaan. Pero kahit mahina lang yon, compare sa mga bagyong nagdaan, ganito po ang result. Ganyan po ka-weak ang gobyernong Marcos. we are still looking into the damage that being done by Typhoon Tino dito sa province. Ito pong bagyong Tino, ano po ang anong lugar ang pinakamatinding na pinsala? There are 35 municipalities affected, but ano talaga providential na yung natamaan ng earthquake, hindi natamaan ng flash floods during the typhoon. So buti na lang. But then we also evacuated those victims of the earthquake. Okay. Pero yung towns of Talisay, Talisay City, Mandaue City, Consolacion, and Danao City, talaga yun yung badly hit. Yun na ang badly hit. Ito pong mga sa Cebu Province, ano po ang pinakamatinding na pinsala po, ma'am, doon? You mean in terms of Oo. lives or properties? I would have to say Mamaya hintayin nyo yung inis na itong si Governor Pam patungkol po sa bilyon na budget ng flood control. Pero ito yung nangyari.
of infrastructure, livelihood, damages, even death? Danao City, Talisay City, Consolacion, and Mandawi City. Oo. Liloan also, Liloan. Pati po ang Liloan. Liloan. Oo. At sa ngayon po, ma'am, ano po ang tulong na kinakailangan sa Cebu? We already called help. We already asked for help from National for Responders. And nag-reply naman sa amin si Secretary Teodoro, no, nagpadala ng reinforcements as far as responders are concerned. So Oo. we have help naman from Malacanang. Okay, ano po ang reinforcers na ito? Can you expound? For rescue operations kahapon kasi hindi pa nag-subside yung water, so may dalawang subdivision near rivers na yung mga tao doon nasa roof na nila kasi wala na yung tumaas yung Tingnan nyo yung isang sasakyan, pumatong na sa isang sasakyan. Grabe. tubig bigla na lang, in less than 10 minutes the water rose dramatically. So yun yung reason na Meaning to say, ang bilis, no? Mabilis. So, hindi po na-control. Hindi po na-control ang flood. Di ba? Gets ninyo? matay talaga. We did our part for preemptive evacuation. Pero yung iba, alam mo naman, may mga matigas ulo, they stayed behind. Yun yung talagang casualties. Oo. Binanggit niyo po na this is the worst flash flood in history that the province has ever experienced. Yes. Ilarawan niyo po gaano po katindi at kalala ang flash flood na ito. As I've said earlier, in less than 10 minutes, biglang the water rose dramatically, no? People had no enough time na tumakbo. That's why they all have to do is to go to their roofs na lang. Kasi yun lang talagang a mode of survival nila. Umakyat na lang sila sa mga roof nila. So bigla talaga, Karen, biglaan yung flash floods at saka yung water tumaas lang bigla. Now, did you receive ample warning of any kind from Pag-asa or the NDRRMC? Nabigyan kayo bilang LGU ng sapat na babala? Yes, Karen. The day before, we already alerted LGUs, no? Nagtaas na kami ng red alert the day before, and Pag-asa gave us ample warning. And we also did our part. Ako testify ako dyan. Di ba sabi ni Mikay Ortiz, kahapon na pinakita ko yung video ni Mikay Ortiz, sabi niya, yung kaninang pinakita ko, sabi niya, kahit mag-prepare ka pa, na alam mong merong bagyo para mo na yung mga gamit mo, yung bahay ninyo, yung iba nga ay inayos na yung mga bubong, yung iba tinalian na ng mga kung ano-anong yung sa bubong nila, no, para hindi lang kahit anong, sabi pa nga ni Mikay Ortiz, kahit anong preparasyon mo sa bagyo, sabi niya, useless. Wala silang magawa. Wala. Naging useless yung preparation. Parang wala. Ubus lahat ang gamit. Hindi maisalba. Kahit anong preparang gagawin mo. Provincial government to warn the LGUs about the impending typhoon. Okay. So, I'm curious if you've received ample warning. Why do you believe that there are 48 casualties in the province and nearby cities and areas? Ano po ang dahilan, ma'am? What you say in Cebu in Tagalog, kumpiyansa, they took it for granted, no, na walang flash flood. Ang Bagyong Tino kasi, Karen, no, it's not more of the wind, it's the water diba? that really got us. Maraming tubig. Danger ng lives. Yung iba naman, they did not heed our warning, they did not heed the preemptive evacuation. They insisted to stay in their properties. So, yun yung nangyari doon. Kaya may casualties. Kapag may red alert po ba ang sistema, ay hindi ba pwedeng i-force evacuate ang mga may-ari ng bahay? Bawal Yes. po ba, ma'am? Yes, Karen. We force evacuation.
The LGUs did their parts talaga, no? Most of the LGUs. So we only know of one LGU na hindi masyado force ng mga nila, consequence nila. Oo, so kumbaga kahit nagkaroon ng forced evacuation, ang sinasabi niyo, Governor, may mga ilan na talagang gusto manatili sa bahay. Yes, Karen. Okay, all right. Now, I wanted to ask you before this, of course, ay nagkaroon ng lindol na apektuhan po ang Cebu din. Yung mga lugar na yon, you said they were not as affected with the flooding. Pero Yes. kamusta po ito ngayon? Bumabangon pa lang yung naapektuhan ng earthquake. Yes, Karen. We did also evacuation sa mga 10 cities, Okay. no, yung affected sa earthquake. We did naman the best we can to evacuate them. Wala tayong casualties doon, no. Everybody was safe during the flooding. All right. Is there anything that Cebu needs now, the province needs now? You've already declared a state of calamity. Yes, Karen. Yes. Oo. And do you have enough, may pondo po ba kayo? Anong sitwasyon niyo po ngayon, ma'am? Yes, we are, of course, no, we are open for donations sa ating mga kapatid, no, all over the country. But we also understand na may mga limitations. But so far naman, yung food namin dito, okay naman because the SWD provided for us adequately. Yung amin lang ngayon, may mga... Tama yan, Governor Pam. Magpabango ka sa administrasyon para sa mga tao mo. Huwag mong awayin. Okay? Kahit mas nauna yung Vice President na tumulong dyan, kailangan mo pa rin i-appreciate ang gobyernong Marcos, no? Para matulungan kayo dyan. Okay? Mga iba. At sana naman, tama itong si Pam, believe ako kasi hindi siya namumulitika. Sana naman, ganon rin ang administrasyon. Please, no, yung especially doon sa flash floods na walang dalang maski ano. So we need to give financial Grabe, putik. assistance sa province. So we would welcome any donation from the national government and also from our private citizens. Okay, ang national government hindi pa po nagre-release ng pondo para sa Cebu province. They did during the earthquake. Ngayon, we have help naman. But then I think the president is coming over to see for himself the situation here. We are told that he will be here on Friday. Okay, so the president will be there on Friday. You've displaced, how many are displaced? You mentioned more than 100,000. Tama po ba? Yes, Karen, around 19,000. 19. Is it 19,000 are displaced? 119,523 to be exact. Okay, so 119,000. Based on the calculations of your team, magkano po ang kakailanganing pondo ng probinsya? Of course, to feed them, to house them, to care for them until they rebuild their homes. We don't have the numbers yet, Karen. We're still in the process of determining the numbers for now. Okay. Yes. All right. Now, in your Facebook page, you posted 26 billion pesos of flood control funds for... Yan ang post niya. Nag-trending yan sa Facebook yung post niya. 26 billion of flood control funds for Cebu. Yet, we are flooded to the max. Ibig sabihin na 26 na bilyon ang flood control project sa Cebu yan alone, ha? Pero baha pa rin ang baha. Kakahiya ka, Bongbong Marcos. Oh, yet we are flooded to the max. So this got over close to 23,000 shares. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost. You know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for
flood control projects. So, yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. Ito yung nangyayari sa amin. Oo. But Matanong ko lang, Karen, yung Tino is worse than Odette. in terms of rainfall, Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Oo. Odette, malakas yung hangin doon. Itong Oo. Tino, Tama grabe, tayo yung sa flooding analysis talaga. natin. okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over 100 days. Have you Alin over? have you or your team ever seen the flood control projects in Cebu province? Kasi tama Yes. kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad at ang mga flood control projects sa Cebu province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But, Can yes. you share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? I think it's for ICI to divulge the information. Wala, tumatawa na si Pambari 4 ha. Yang tawa na yan, may meaning yan eh. Kasi alam niya may kurakutang nangyari. Tinurn over na niya sa ICI. Let the ICI judge themselves. Go to Cebu. Huwag niyong unahin yung Davao na yan. Yung Dolomite, yung Davao, yun ang inuuna nila. Mga achievements ng Duterte yung inuuna ninyo. Mga gago, mga bobo talaga. That we have submitted. Oo. But definitely, yeah. No, tuloy niyo, ma'am. But definitely we have seen, projects here in the province na I should say mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu province. Yes, Karen. Oo. And who are the contractors? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Taytone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka Sa may mga bulk water projects. ICI, imbestigahan nyo na yan. Mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow. Okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. All right. Thank you. Okay. So I will leave you on that. But they believe that it was the past administration who is I- responsible. Definitely, Karen. Because I'm just here, just on over 100 days. And by the time I got here, that's when Past administration. Sino ang past administration dyan? Ha? Yung tinatawag nilang wakwak, si Gwen Garcia. Okay? Magpaliwanag ka dyan. the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So So- has it been many years that the past administration, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? Ito naman si Karen. Dinamay pa si Duterte. Alam niyo naman ang trabaho ni Duterte, malinis yan eh. I think 2019. 2019. 2019. Yeah, 2019, yes. So, I mean, nung 2016,
It was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Flood Ang, control. ano po ba, 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right. Okay. Now, I'll move on, I think. Any announcements, Governor? I think this is a good time for, if you want to call on to the government, the private sector, ibahagi nyo na po lahat ng pangangailangan po ninyo ngayon, ma'am. Yes, I have already relayed to the national government anong kailangan namin dito sa Cebu. And I want to appeal also to the public na if there are any donations for Cebu, right now we are open for it. And most especially, I want to tell the Cebuanos that do not lose hope. As you know, the meaning of hope. You know, hold on, things end. No, let's not lose hope. Everything happens for a reason, and you never know what tomorrow may bring. Thank All you right. so much. Matanong ko lang po, ma'am, for donations, does the province prefer cash? Or if people donate in kind, what do the evacuees, what does the province need? Logistically, it's better pag cash, Karen, no? So, dito na lang namin ma-purchase kung anong kailangan. And also, what the province really need right now is yung namin, yung infrastructure, you know, job creation. Kasi talaga tamaan yung namin dito, ekonomiya namin dito ngayon. All right. Okay. Yes. On that note, I want to thank you for joining me today. Ayan na, narinig nyo ang statement, no, ni Pam Baricuatro, Governor Pam. So, kitang-kita po na dismayado po itong si Governor Pam. At alam nyo, may nabanggit siyang past administration. Kasi, hindi naman yan sasabihin na naman ng iba, si Duterte ang may kagagawan dyan kasi past administration. Sino ang gobernador sa 2019 to 2022? Yan ang tanong. Di ba? Pati 2022 to 2025, sino ang nag-gobernador? Walang iba kundi si Gwen. Di ba? Kabago-bago lang ng 2025 Ika-100 days pa niya sa isang taon ng panunungkulan sa being governor, no? Marahil 6 years and something ang lamang ni Governor Gwen na mamuno diyan sa Cebu. So walang ibang i-blame natin diyan. Alangan naman i-blame natin yan. 100 days pa ang na-serve. And I would like to emphasize, no, and I would like to suggest the President, Sir, bilisan mo. Bilisan mo. Time is gold. What is the meaning of time is gold? Diba? Tumatakbo ang panahon, hindi po naglalakad. O hindi man nag-crawling yung panahon. Bigyan mo naman ng pansin itong flood control. Ayusin mo. Di ba? Hindi ka na kasi pinagkakatiwalaan, kaya busog na busog itong mga government officials na ito. Kasi yung ginawa nila, nangungurakot yung mga government officials. Si Bongbong Marcos naman, investigate lang tayo. Di ba? Walang masasangkot na mastermind. Kakadismaya sa totoo lang. Kawawa ang gobernador ng Saan na ba si Gwen Garcia? Nagpapakita na ba? Parang naglaho, parang bula. Kung gaano kabula yung bibig ni Gwen Garcia, ganun rin siya katahimik dito sa disaster na ito. Diba? If you are a true Filipino na nagsiservisyo sa taong bayan, magserbisyo ka, Gwen. Huwag ka puro kadramahan dyan.
Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa pinag-usapan natin, ha? Oh. Ilatag nyo ang mga argumento nyo dyan. Ano bang nangyari sa Cebu? Bakit nagkaganyan? Kinurakot ba naman rin ito? Diba? Good luck. Kawawa talaga. Okay, so paki-like, paki-share dito sa mga nanonood ngayon dito sa Don Mar TV, no? Para guys kakalat ito sa taong bayan, and sa mga first time lang po dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Ang dami nating mga videos hindi nyo pa nakita, no? So mag-subscribe ka na, bilang pasasalamat ko yan sa inyo na tawag dyan. Kapag makasubscribe kayo, i-update ko kayo, no? So yan, kung libre lang yan mag-subscribe, ha? Walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video, guys. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Okay? Inaantok pa tayo konti, pero laban lang, no? Matulog ako ulit. Okay? Bye! By the way, nakiramay tayo sa Cebu, ha? Ingat-ingat po kayo dyan. Sana maraming pang tutulong, no?